Showing na sa mga sinehan ang Rod Marmol film na How to Slay a Nepo Baby. Para pag-usapan natin yan, kasama natin ang isa sa cast members nito, ang extra talented TV and theater actor, hashtag Pinoy Pride mga kapatid, Viva mo! Correct natin, hindi lang isa sa mga cast, isa sa mga bida. Bida. Isa sa mga bida. Nasa poster yung pangalan. Birthday mo ba? Happy birthday! Uy, thank you very much. Parang feeling ko birthday ko talaga. At saka hindi naman sa pinipressure kita kasi ang intro mo extra talented. Dapat ang intro mo agad eh. Pak! Diba? Yung talaga dapat sample na agad. Na-pressure po ako dun sa extra talented. Tapos merong Pinoy Pride. Nakakaloka. Pero thank you so much naman po doon sa pa-intro na yun. Maraming salamat. Super deserve. I'm so happy kasi lagi nung huli tayo nagkita, ito yung sa Manila Film Festival. Yes. You also had a movie there with Adrian Nindayag. Tama ba? Different movie siya pero we're on the same set. Yes, no? And I'm just, masayang-masaya ako kapag meron tayong mga mahuhusay from the theater na nakakapag transition ng maganda to TV. Kasi dati, di ba, parang meron yan, parang separation na hindi pinag-uusapan, pero ngayon, hindi. Talagang mahuhusay ang mga nagtatransfer from theater to TV and vice versa. Marami rin mga TV actors and actresses ngayon na nagsi-theater. Ano ang masasabi mo doon sa magandang nabuong pagsasama na yon ng teatro at ng telebisyon? Para sa akin, maganda talaga siya kasi nawawala na yung barrier. Nawawala din yung pagtataasan ng kilay na okay, from theater ka. May ganun ba dati? Oo, na parang dalawang magkahiwalay naman. Yes, magkahiwalay. Tapos meron nga parang like in terms of rate, merong theater rate, tapos may ganito. Na parang may ganun. Pero ngayon na yung mga from the TV is also trying their hands and feet and all their bodies in theater. Parang ang saya no na nakikita din nila yung discipline because it's two different disciplines na parang 'di ba parang kailangan mong parang ang sinasabi nila parang dapat OA ka. Hindi OA parang you just have to make yourself and your body more theatrical. Kumbaga, kasi sa TV, alam mo, ito lang eh. In theater, parang kahit likod mo, kailangang umarte. Kasi may nasa balcony na kailangang makapanood at projection. Follow up ko lang, sorry. Ngayon na na-experience mo parehas, di ba? Ano yung mga nagugustuhan mo sa pagpe-play sa theater at pag-aarte sa harap ng camera? Yung sa harap ng camera kasi yung parang you take your time. Tapos parang yung camera nasa harap mo lang. Tapos wala kang sinasabi. Tapos ang dami-dami ng meaning. Kasi ang hirap nung gawin sa theater eh. Yung all those nuances na kahit naman nakaganto lang ako, ang dami kong sinasabi. Yung nasa balcony, hindi nila makikita all those things that's happening. Yun. Pero yung sa theater kasi parang yun nga, bukas naman lahat ng senses mo. Kasi may set, may lights, meron kang blocking, meron kang kailangan puntahan dito, may music and all. Ang dami-dami. But at the same time, kailangan pwedeng maging totoo nung ginagawa mo. So, gusto kong tanungin si P kasi, while matagal na sa mundo ng teatro eh. Pero at the same time, sa TV at sa movie, napapanood ka na rin ilang beses, especially post-pandemic eh. Ang dami mong projects. Pero this one is special for you. Pinost mo pa sa Instagram yung poster. Gaano kalaking honor for you to actually see your name up there finally? As in, wala po akong alam na magiging part ako nung billing. As in, yung una kong nakita yung poster when I was tagged sa poster, ang una kong ang napansin ay, my God, ang ganda ng poster namin. So, kay Justin Besana na gumawa ng poster namin. Justin Besana naman pala. Ang ganda ng poster namin. Sabi ko, ang ganda ng poster namin, my God. So, ang tagal ko doon. Tapos, nung nakita ko na, sabi ko, oh my God, yung name ko nandun. And it's the first time na mapasama yung aking pangalan sa top billing. Kasi sanay naman akong nandun yung pangalan ko dun sa Manila. At walang masama dun. Pero, oh my God, nandun ako, tatlo kami. Tapos during the shoot, hindi ko din iniisip na I'll be parang may isa ako sa mga bida. Yung wala akong gano'n na parang... Kasi nakita mo naman yung mga kasama mo. Basahin natin yung unang pangalan. Sue Ramirez, Barbie Imperial, tas Gusto ko lang sabihin, para talagang mamarka natin na, alam mo, at saka, hindi ka dapat talaga maya kasi pinagtrabahuhan mo. Thank you. In-earn mo yun. Sandali lang. Ba't naman nagiging trip? Nagkito po ako parang mag-promote ng pelikula. Hindi. Nagiging trip yun. But which leads
us to the point na talagang ang galing na now that you're promoting How to Slay a Nepo Baby, talagang it's giving talaga superstar power fee. At sana wag mo kaming makalimutan pagka nasa Broadway ka na. Hindi kasi ako talaga, lalo ako kasi syempre 3 dekada na akong umaarte, pero ako hindi na uubusan sa akin yung nafa-fangirl ako. Alam ni V kanina nga, habang nakaupo siya, tinignan ko pa yung damit niya. Kasi you just know na kapag ang artista tutok sa ginagawa niya at may dedication siya, malayong mararating niya. Dito sa How to Slay a Nepo Baby, dahil si Barbie to at si Sue, yung hindi na ibibigay ni Sue at ni Barbie na naibibigay ni Fee. Kasi 3 kayo doon na, yun ang question. Pressure. Naging interview talaga. Are you feeling any Job pressure interview. right now? Okay, yung una po, na hindi nila well, Kasi di ba may kanya-kanya tayong ambag Totoo sa naman. movie? Ikaw, dito sa moving to. Unang-una, hindi po ako Nepo Baby dito sa pelikulang Okay. ito. So, Okay. yun po ang una kong ambag. And kailangan may magbigay ng aral dun sa mga Nepo Baby. And ako po yung isa sa nagpa-facilitate para magbigay ng aral dito sa mga Nepo Babies Ipaliwanag na ito. muna natin sa ating audience, Ano ba ano ang nga ba ang Nepo Nepo Baby? Okay, in concept po yung mga Nepo Baby, yung nepotism po, yung parang nagkakaroon lang sila ng connection dahil at oportunidad at advantage because meron po silang, for example, ang mga magulang nila o kamag-anak nilang may-ari ng kumpanya. So, pagpasok nila kaagad ay supervisor na. Yun po yung nepotismo na minsan naman ano tawag dito, hindi naman natin sila masisisi kasi they are born into it. Pero I think ang sinasabi din ng pelikula, kung sino yung mas nabibigyan ng mas marami yung ine-expect from them. And also, there's a sense of community na kung naipakita na sa'yo itong komunidad na ito, ano yung gagawin mo para sa komunidad? Kasi nga, hindi ka naman nahirapan para makuha ang mga bagay-bagay na mayroon ka. So, I think yun yung sinasabi ng pelikula na, kasi, masaya naman, meron namang mga Nepo Babies na proud tayo, di ba? I mean, Prakana, si Vico Soto, but what is he doing in Sa mayor Pasig of is Pasig, amazing, di ba? So, kung ano yung ginagawa natin dun sa mga oportunidad, and in general, kapag nabigyan tayo ng isang bagay, isang oportunidad, ano yung ginagawa natin? Hindi lang sa mga sarili natin, but to our community, for other people. So, I think yun yung sinasabi nung gustong sabihin ng pelikula. Yeah. P, let's talk about yung premiere night ninyo. Kasi I heard that it was with a cause. Can you tell us more about it? Yes, originally po kasi ang premiere night namin ay Thursday na pagkatapos talaga ng bagyong Karina. So the night before, pinag-uusapan kung anong gagawin because ayaw naman nating lumabas na insensitive sa pinagdadaanan ng mga kababayan natin. So they delayed it and then they turned it into a donation drive. Nice. Even us na mga cast na syempre pag premiere night dapat bongga yung suot mo, ball gown ganyan. Sabi ko, okay po, tone down po tayo sa pagdadamit because again, we don't want to be insensitive with the experiences of ano. So ayun naman, natuwa kami kasi ang daming mga nag-donate ganyan, and also it's in cash and in kind. So until now po nakapost naman dun sa social media na How to Slay a Nepo Baby and Viva Films kung paano makakapag-donate in cash. Tapos yun po, na nakakatuwa na it's a premiere night with a cause. And I think it's the first, Parang, if I'm not mistaken, don't quote me, I'll deny it. Pero parang isa yun sa mga first na ginawa na it's a donation drive but at the same time it's a premiere Nice. night. It's very admirable. Siyempre, hindi natin i-wish na laging may ganong mangyari sa atin, di ba? Totoo. Pero just in case, that's a very good example to set. Di ba? I think magandang paalala din yan sa ating mga kapatid na until now, mag-donate pa rin tayo. Totoo Kahit po. tapos na yung bagyo, di ba? May mga nangangailangan pa rin. So, Again, mag-donate kung ano pa rin yung tayo. binigay sa ating blessing at opportunities, i-share natin. At eto nga, may blessing ka pa. Hindi pa tapos pala Sa yung Pinoy tribute. Pride. Gawad buhay! Okay, sabihin natin kung ano yung gawad buhay. Ang Gawad Buhay, nakakaloka! Ang Gawad Buhay po ay yearly binibigay ng PhilStage. Ang PhilStage po ay samahan ng mga professional theater companies dito sa Metro Manila. And I would like to think na the Gawad Buhay Awards is our local Tony Awards.
Ayan. So, first time ko pong mabigyan ng award, and also that's the first time I was nominated. For the play, laro. For laro. Naman, Daming blessing. So, yun po. So, Galing. kaya po, ang sarap-sarap nung pakiramdam na ma-recognize, ganyan. Pero And- ito from laro, kung saan ka nanalo ng Gawad Buhay, meron ka na namang isang play this year. Babalik ka ulit sa entablado ng Mula sa Buwan. Yes. Can you tell us more about your role as Rosana? Ano yung magiging bago? Yung role po ni Rosana, it's traditionally played by a woman, and I'm so happy na in 2022 ginawa ng outright queer character si Rosana. So I'm privileged and I'm humbled by the idea na I'm part of Rosana's history. Na pwede nang isama si Rosana sa lineage of memorable queer characters in Philippine theater. Bago po ang Mula sa Buwan ngayon, dahil may bago po kaming direktor, si Miko Angeles. So doon pa lamang po, mas sininsin po yung relationships of the characters. And also, mas hinighlight po yung mga bagay na I think hindi masyadong napapansin. For example, Mula sa Buwan is always billed as a musical about love and defiance. And alam naman natin na it's a love story. Ang dali-daling paalsahin para sa mga Pilipino ng love story. Yan. Pero yung defiance aspect, ano ba yon? Ano ba yon? So ako personally, di ba, when we love a person, a concept or a job or whatever, it's already defiance in itself. Kasi kapag may minahal tayong isang bagay, maraming sinasabi yung ibang tao na dapat hindi ganito, dapat ganito lang. Pero when we stick to it, it's already defiance in itself. Yeah, So I think ganda. yun yung gusto namang sabihin ngayon ng Mula sa Buwan na let's defy. Let's defy. Pero Oo. let's sample also. Let's sample. Hindi Speaking naman of hindi ka naman namin Rosana. i-intro Hindi ng tayo extra para, talented. alam ko magaling ka magsalita, pero mas gusto ko Multi-talented, marinig di tong ba? boses mo Pakita habang mo na yung talent. kumakanta. Nakakaloka. Okay. Sige, intro natin. Fifth Palmos. Siyempre, Gawad Buhay Awardee, ladies and gentlemen. Don't forget, Pinoy Pride. Pinoy Pride, multi-talented. May poster. Nakakaloka. Okay. Okay, ready? Nais kong sumigaw, kayong nagsasabi na huwag akong magsalita. Kayong nagpapangaral na ang ako ay di tama. Ako'y sisigaw! Okay na ba yun? At nakaupo ka pa, ha? Sabi mo maaga pa. Halika nga, asan ba yung pamalo ko? Ha? Ang galing! Palo Pinaramdam Talagang na yung ang defiance, galing. di ba? Di ba tayo mga Pilipino, pag nahusayan tayo, hinahampas natin? Ah, yan. Kasi yung nanay ko ganun eh. Halika nga dito, nasa yung pamalo ko, ang galing-galing mo. Yun. Fee, it's time to promote your movie. We cannot wait to see it. Oh, At congratulations. Thank you po. Yes, I would like to invite everybody to please watch How to Slay a Nepo Baby in cinemas nationwide, July 31st. Showing na po kami ngayon. So, sana po ay panoorin ninyo. Kasama ko po dyan si Sue Ramirez, si Barbie Imperial, at marami pa pong iba. Directed by Rod Marmol and distributed by Viva Films, produced by Happy Infinite Productions. At bago ko po pala sabihin, isa po, ang sarap po nung pakiramdam na ginawa namin tong pelikulang ito na sinusundan namin yung tamang oras ng shoot, yung pag-aalaga. Stricto talaga Eddie po. Garcia. Eddie Garcia. Yes, and sana po mas suportahan po natin yung mga producers na sumusunod sa ganong aspeto dahil posible naman pong gumawa ng pelikula na lahat ay naaalagaan. Yun po. Fee, bago ka mag-promote ng Mula sa Buwan, pwede tanungin ko lang sino nag-ilaw kasi sobrang ganda. Do you remember? Okay, sige. Mamaya, ibulong mo sa akin, ha? Bubulong ko. Okay. Ito naman. Ayan, mababash ako dahil dito. Ang ganda kasi ng ilaw. Girl, alam mo ba, may sasabihin ako sa'yo, sa pelikula, lagi ang kinakaibigan ko ay lighting director. It's a tip. Alam na.
anong kape gusto mo? Para yung lighting ko. Ayan, Ganda ka naman. sa Dapat susunod. Kuya Nildas, Sa susunod yan ang gagawin Sana ko. aalamin mo. Sabi ni Dimples Romano, mula sa... Mula sa buwan, yes po, ang mula sa buwan po, magbabalik po kami mula August 16 to September 8 sa Samsung Performing Arts Theater. Again, kasama ko po dyan si Gab Pangilinan, Mike Salomon, at ang bago naming Christian na si MC De La Cruz. Directed by Miko Angeles, produced by Barefoot Theater Collaborative. Ayan. Yes, ako po yan. Manood ka naman. Di ako dyan. Manood kami. Manood kayo, please. Thank you so much po. Manood kami. Maraming salamat at suportahan po natin ang pelikulang Pilipino at ang teatrong Pilipino. Yes! Yan. Kaya nga Pinoy Pride nga. Asan ang ambassador? Thank you, P. Maraming Thank you so much salamat. po. And congratulations in advance sa parehong teams ang Mula sa Buwan at How to Slay a Nepo Baby. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.